para lumapit tayo sa tao, hindi yung magmukha tayo sa tao na yung akala nila na tayo buwaya, makuha sa kalye, para magbago yung imahe ng LTO. Mahirap, pero kung talagang tututukan, kaya pa rin mo magbago, kaya mo ayusin. Pero yun na, kailangan pa rin yung partisipasyon ng mga kababayan natin para may isa-ayos natin. Hello! Ayan mga kaibigan natin, nandito tayo ngayon sa LTO na main branch dito sa Quezon City. At syempre, nagkaroon po tayo ng meet and greet. Kasama natin si Asik. Saka syempre, maraming salamat kay Kuya Kong Kiko. Siya yung nag-imbita rin sa atin para magkaroon ng meet and greet. At ito nga po pala yung sinabi sa atin ni Asik, ni Asik Lacanilao, yung mga aasahan pa natin at ano pa yung mga dapat nating malaman sa mga LTO. So napakaganda po ng mensahe niya para sa ating mga motorista. Panoorin po natin at makabuluhan po ang sinabi ni Asik Lacanilao. Dito sa Central Office, makilala rin kami tapos yung mga programa. Sa totoo lang, malaking bagay yung mga vloggers kasi yung mga tao, maraming nanonood sa inyo, maraming sumusubaybay at saka sumusunod yung mga nilalabas ninyo. So, sa totoo lang, mas nakakatulong din kayo sa akin sa LTO. Si Boss ko si Ukay, madalas kong papanuloy yung saka si ito si Boss Ride. Oh, yan yun. Bakit ba namin ginagawa ito sa LTO? Marami kong sinasabi, ang LTO kasi ang siniservisyohan yung mga kababayan natin na kaya sa buhay at saka yung mga kababayan din natin na less fortunate kung medyo mahihirap natin sa kababayan. So ano yung ibig sabihin? Lahat ng tao siniservisyohan natin. Mayaman, mahirap ang siniservisyo tayo. Kaya importante sa LTO, nag-inform ang mga tao kung ano yung nagiging programa, kung ano yung mga klarifikasyon na dapat ilabas. Kaya kami, active kami sa media, active din kami sa mga vloggers sa social media. Kasi nakakatulong talaga sa atin. Nililinaw ko lang, hindi kami politiko, wala kami plano sa politika, kaya dahil hindi sa sinasabi ko dahil sa religion namin. Kaya kailangan ko lang ang tulong ninyo kasi para ma-inform ang publiko. Hindi sila ma-misinform, malaman ng mga kung mga sinasabi ng mga ibang tao na hindi naman nakarelate sa LTO na nagkakamali yung iba. So sa amin, masaya kami nakapartner namin kayo, yung mga vloggers, kasi talagang nakakatulong sa amin. Malaking bagay. Asahan nyo naman kami kung ano naman ang pwede namin masuporta sa inyo na lalo na sa mga programa ninyo o mga event ninyo. Nandiyan ang LTO para suportahan. Kasi para ma-inform din yung mga tao. So, kumbaga, simula ito ng mga pagkakakilala natin. So, pagka may mga polisiya kami na ilalabas o yung mga pangyayari, ma-inform din namin kayo na pwede nyo ipakita bakit ba ito ginawa, ano yung... Kasi nasa ano tayo nasa stage tayo ng reforma. Nire-reforma natin yung LTO. Tanggapin natin, nagkaroon talaga ng mga problema. Okay, ako, mahilig ako sa sasakyan, nagmamayan ako sa sasakyan, nagmumotor ako. Halos buong buhay ko, alam ko kung ano yung nangyayari sa LTO. Yung pahirap, mag-renew ka lang ng papeles, mag-lisensya, talagang maraming step by step na pahirap. Kaya nga nung bago ko pumunta dito, nung bili natin Pangulo, na pag-aalit yung buhay ng bawat Pilipino, lalo na dyan sa LTO. Kaya tatanggalin namin yung mga unnecessary na requirements, yung mga pahirap pa, na nagiging, alam mo sa totoo lang, nagiging source ng corruption. Pinahihirap lahat.
para mahirapan ng tao, yung source ng corruption. Kaya yun ang kailangan na may alis. So, hindi po namin kayang reform ang LTO kung wala kaming katulong kagaya niyo. So, kailangan namin din talaga yung tulong ng tao. Buti nga yung mga ibang lumabas, yung lalo na dyan sa parte ng karanga, yung mga photo. So, na-showcase natin yan. Lahat natin po ma-action na unti-unti. Kasi sabi ko nga dun sa mga enforcer namin, binigyan ko kayo ng pagkakataon. Hindi ko kayo pinagtatagdalahan. Pero oras na makahuli ko kayo ng ordo kayo, ilalabas ko kayo sa media, kahit kinira ko kayo. Gusto nyo kung makita kayo ng mga asunod niya sa pagpapot ng ordo ninyo. So, sabi ko sa kanila, huwag nyo hayaan na matulad tayo dun sa ahensya na nagkakaroon ng problema na ayaw ng pagsuot ng uniforme dahil kinukundi na ng tao. Gusto nyo pa kumabot ang hindi gusto niya. So, parati po kung sinasabi, sabi ko nga sa tao, hindi kami hapag-panahon dito. Ma-reforma namin ng LTO kahit kalahating lang at magkakaroon ng guide ang mga empleyado na sa mga susunod ay yun ang sundan nila. Kaya isa rin kung pumapansin nyo, nagkaroon kami ng program nung Salataang Cebu. In-encourage ko lahat ng mga empleyado na tumunod tayo. Hindi yung puro panahon na puro hanap buhay yung inabot tapos hindi marunong tumulong. So ito yung sinasabi ko sa kanila na hindi para sa akin yan, para sa inyo yan, para mabuksan nyo yung mata nyo na okay pala kung tumulong tayo. Para mabago yung mindset nila. Yun yung aking doon na iba kasi kapag nabago yung mindset tapos kung tumutulong sila, nakikita nila kung ano talaga yung tao sa iba. Hindi kasi nila nakikita. Kaya yun yung dahilan kung bakit ko in-encourage yung mga empleyado, opisyal ng LTO na magtulong-tulong tayo para kapag may nasasalata, magkatagal tayo ng tulong. Para lumapit tayo sa tao, hindi yung magmukha tayo sa tao na yung akala nila na tayo ay buwaya, makuha sa kalye, para mabago yung imahe ng LTO. Mahirap, pero kung talagang tututukan, kaya pa rin yung pagbago, kaya mong ayusin. Pero yun nga, kailangan pa rin yung partisipasyon ng mga kababayan natin para may isa-ayos natin. Kaya kayo, malaking bagay kayo sa amin. Lalo na paglabas kami ng informasyon, ito, nalalaman din ng tao kung ano yung totoong nangyayari. Ano yung kagaya ng accomplishment namin, yung huli namin sa Bulacan, yung mga sports card. Alam niyo, nung unang pagpupo ko dito, sinabi ko nga sa kanila, totoong hulihan yung mga luxury vehicle. Alam ko kasi kung ano yung totoong sitwasyon. Marami tayong mga kababayan na nagsasabi, hindi, kaya yung hulihin yung mga polong-polong lang eh. So, sinimulan ko pantay-pantay lahat. Kaya namin pumuli ng mga nakalamborghini, kaya naman namin pumuli ng mga nakamotor. Pero hindi ibig sabihin nun na may mga pinapaguran kami. Pantay lang yun sa lahat. Para ang tao, makita nila yung magkakamali nila, ayusin naman yun, ayusin nila. Kagaya na huli namin yung mga sports car, noong una hindi nila alam na ganoon pala. Kasi nakakaligtaan nila. So ngayon, nagre-reform, pati yung tao. Para malaking bagay yun, na at least maging araw sa akin. Kahit ako rin naman noon na nalilimutan ko na yung rehistro na sasakyan ko, hindi ko nalilihistro. Pero hindi yung dahilan. Kailangan natin sumunod sa batas kasi oras na ma-aksidente sila sa kalye, paano sila? Kahit sila ay nasa tama dahil hindi sila nakalihistro, wala silang plaka, minsan wala pang lisensya. Kaya ganun po ka-importante. Saka mas ano bang gustuhin nila? Yung kayo yung nagbabayad ng buwis, tapos pakakaan lang yung opisyal ng LTO hindi nagtatrabaho. Kaya, diba, mas maganda kung nagtatrabaho tayo kasi ano natin para sa tao. Saka
lahat tayo kasi nagmamaneho eh. Lahat may impact sa atin eh. Lahat, hindi man tayo nagmamaneho, sumasakay tayo sa sakyan at gumagamit ng lisensya at registro. Kaya talagang magulat. So, una, nagpapasalamat po din ako sa oras na binigay ninyo. Kung alam ko, iba-ibang lugar kayo, sana kung kami na yung mga bibisita sa inyong lugar, lalo na sa mga regional office, encourage ko kayo na makausap ko o kasalan ng Panginoon na yung aming pagbisita para alam din namin yung mga sarili nyo kung ano mga improvement na kailangan namin gawin. Kasi sinasabi ko nga, hindi kami perfecto. Pero siyempre, ang goal lang namin may ayos namin ito lahat.